Umakyat na sa Senado ang usaping total ban ng vape sa bansa o ang pagtaas ng age restriction nito. Samantala, natalakay din ang pagiging bullying capital of the world ng Pilipinas sa naging pagdinig. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Tiniyak ng Department of Education, patuloy ang kanilang kampanya para mapigilan ang bullying sa mga eskwelahan. Ito'y kasunod ng mga naitatalang insidente ng bullying. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, ayon kay Chairperson Senator Bam Aquino, base sa EDCOM2 report, natawag ng bullying capital of the world ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay naituring na bullying capital of the world. No? Nandito doon po yun sa EDCOM2 report. At meron pong krisis sa pambubuli sa ilang mga eskwelahan sa ating bansa. Sa Southeast Asia, Pilipinas din anya ang may pinakamataas na bullying rate dahil lumalabas na nasa 50% ng mga grade 5 students nabubuli kada buwan. Isa sa problema, ang kakulangan ng guidance counselors para tutukan ang mga kabataan. Even when cases are identified, kaya po na nabanggit kanina, our schools lack the personnel to manage them. Kaya ang tanong naman ni Senator Erwin Tulfo, alam ba ito ng mga magulang ng mga nabuli? Nabuli ako ngayon. Ako nabuli ho ngayong umaga. Naalaman ni teacher anong aksyon. Psychosocial, patawag sa guidance. Bakit hindi patawag agad yung parents na nambuli sa akin, parents ko, para kausapin? They did that sa ibang bansa po. Kaagad pinapatawag ang magulang, lalo sa public schools. Pero tingin naman ni Senator Raffy Tulfo, dapat maglagay na ng pulis na magbabantay sa mga eskwelahan o kaya ay magkaroon ng mga CCTV sa mga classrooms. Pwede rin umano na parusahan na lang ang mga magulang na may anak na nambubuli sa eskwelahan. Mr. Chair, dapat may parusa sa mga magulang. When I say parusa, siguro community service. Siguro sila maging janitor sa school, sila maglin sa school, silang gagawa ng mga kung ano mga project sa school. Ito mga magulang na yung mga anak nila hindi nila kayang pigilan at nambubuli palagi. Samantala sa Committee on Health and Demography naman, tinalakay ang posibleng total ban ng vape sa bansa o kaya ang pagtaas ng age restriction nito sa 25 years old. Mungkahi ito ng Lung Center of the Philippines, pati na rin ng SITCA o Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Kung kami lang po ang tatanungin, we are very supportive of the total ban. Sa tingin po namin, mas madali pong ma-enforce yun. Kung pwede, ban, pero kung hindi, yung 18, masyadong bata po yun. Siguro dapat at least 25 po yung pinakabatang pwedeng may access. We agree definitely if a ban is not feasible at this time, given how things might shape up. We support raising the minimum age to 25. We have a law, which is the Youth in Nation Building Act, which actually defines youth as ages 15 to 30. So if we want to protect our youth as nation builders, baka nga hanggang 30, ang minimum age. Sa tala ng DepEd, 1 milyong estudyante sa senior high school at alternative learning system o ALS ang mapoprotektahan ng age restriction. Para naman kay Senator Raffy Tulfo, dapat panagutin kahit ang mga nagpo-promote nito sa social media na mga influencers. Napapansin ko po, parami ng parami ang mga influencer, mga kilala, mga sikat na mga influencer na nagpo-promote ng vape. Is there something that we can do to stop these influencers? Siguro to the DICT na pagbawal o i-delete yung kanilang mga account? Tiniyak naman ng Department of Trade and Industry sa ilalim ng vape law, pinagbabawal ito kaya hahabulin din nila ang mga social media influencers na gumagawa ng promotion laban sa mga illegal na vape. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.